Isang araw, may isang osong naglalakad sa gubat. Naghahanap siya ng kalaro. Habang naglalakad ang oso, may narinig siyang ingay ng hayop mula sa tabing ilog. Nagpasya siyang sundin ang ingay ng mga hayop. Habang papalapit, nagsitinginan ang mga hayop sa oso na may takot at pangamba sa kanilang mga muka. Nang makarating siya sa tabi ng ilog kung saan naglalaro ang mga hayop, agad-agad itong nagsialisan dahil sa kanilang takot na baka kainin sila ng oso. Bakit ba sila umalis? Wala naman akong masamang intensyon. Ganyan na ba talaga ako manganib kung tignan? Sa sumunod na araw, sa dating lugar kung saan naglalaro ang mga hayop, bumalik ang oso para tignan kung andoon pa rin ba ang mga hayop na naglalaro. At sa kanyang pagdating, nagsitinginan ang mga hayop sa kanya. Magandang araw mga kaibigan, pwede ba akong makisalamuha sa inyo? Hindi! Hindi pwede. Baka kainin mo kami. Hindi ko magagawang kainin kayo. Gusto ko lamang magkaroon ng kaibigan. O sige, pero ipangako mo sa amin na hindi mo kami sasaktan. Oo, pangako ko sa inyo. Lumipas ang isang linggo, ang pangako ng oso ay nanatili. Halika oso, sumama ka sa amin, maglalaro tayo. Oo nga, sumama ka. Total, magkaibigan naman tayo. Talaga? Kaibigan? Magkaibigan na tayo ngayon? Oo naman. Ipinakita mo sa amin na hindi ka masama. Magandang hapon at maligayang pagbati sa Matapat News. Ako si Mary Rostalog, nagdadala sa inyo ng panibagong mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa international na balita, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga kapitbahay na bansa, X at Y, dahil sa mga alitan sa teritoryo. Hindi pa rin nagtagumpay ang mga diplomasyang pagsisikap na magpababa ng lumalalang sitwasyon, habang parehong pumapalakas ng militar ang magkabilang panig sa hangganan. Sa larangan ng mga ekonomiya, naranasan ng pandaigdigang mga merkado ang pagiging volatile ngayong araw matapos ilabas ang mga nakakabigo na quarterly earnings report mula sa ilang malalaking korporasyon. Iniuugnay ng mga analis ang pagbagsak sa kawalang kasiguraduhan hinggil sa inflation at mga hadlang sa supply chain. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng basura nagmumula sa mga tahanan at negosyo, ang kawalan ng wastong segregasyon ng basura ay nagiging isang malaking suliranin sa ating kalikasan. Ang polusyon ay patuloy na nagiging malaking suliranin sa buong mundo na nagdudulot ng pinsala sa kalusugan ng tao at kapaligiran. At iyon lamang ang balita para sa hapong ito. Salamat sa pagtutok para sa karagdagang mga balita. Huwag ng impormasyon at manatiling ligtas. Ako si Mary Rostalog, nag-uulat. Magandang hapon sa inyong lahat. Isang maliwanag na umaga sa isang bukirin, makikita si Kiko na naglalakad sa gubat na may kasamang alitaptap. Ang ganda naman ng umaga ngayon. Salamat at kasama kita, alitaptap. Walang anuman, Kiko. Masaya rin akong kasama kita. Biglang may nagpakitang liwanag at lumitaw sa mga buwan. Magandang umaga sa inyong dalawa, Kiko at alitaptap. Sino po kayo? Ako si Mang Juan, isang matandang manggagamot at tagapagpayo. Ano ang ginagawa nyo rito sa gubat? Naglalakad lang po kami ni Alitaptap. Gusto lang namin mag-enjoy sa ganda ng kalikasan. Napakabuti naman.
Ngunit alam mo ba, Kiko, mayroong mahalagang aral ang likas ng mundo na dapat nating pahalagahan at ingatan. Talaga po? Ano po yun? Ang aral na ito ay tungkol sa pagmamahal sa kalikasan at pagiging responsable sa tagapagpangalaga nito. Lahat ng nilalang sa mundo ay may papel na ginagampanan at bilang tao, ating tungkulin na alagaan at respetuhin ang kalikasan. Naiintindihan ko po, Mang Juan. Maraming salamat sa inyong payo. Biglang lumabas si Inang Kalikasan. Ako si Kalikasan. Napakalungkot ko sa mga pangyayari sa mundo ngayon. Hindi na natin naaalagaan at inaalagaan ang kalikasan. Kaya naman nagkakaroon ng mga kalamidad at sakuna. Paumanhin po, Kalikasan. Mula ngayon ako magiging mas maingat at responsable tagapangalaga ng kalikasan. Kami rin, Inang Kalikasan. Pangako namin magtutulungan kami ni Kiko sa pagprotekta sa kalikasan. Maraming salamat. Ang pagmamahal sa kalikasan ay isang napakagandang pagkakataon ng kabutihan sa mundo. Biglang naglaho si Inang Kalikasan. Tandaan ninyo, mga bata, sa bawat hakbang nating ginagawa, isang munting pag-aalaga sa kalikasan ang maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Opo, Mang Juan. Maraming salamat po sa inyong mga aral. Tama po, Mang Juan. Mabuhay po kayo. Ang aral ng pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan ay isang mahalagang bagay na dapat nating pahalagahan at ingatan. Nagumpisa ang palabas sa isang malaking gubat. Narito ang mga hayop na naglalaro at nag-uusap. Kumusta mga kaibigan? Anong ating plano ngayong araw? Gusto kong maglaro ng tagu-taguan. Maganda yan. Sino ang unang magtatago? Biglang pumasok si Bayaw. Mga kaibigan, may magandang balita ako. May isang ahensya ng prutas na matatagpuan sa dako roon. Gusto niyo bang sumama at subukan? Masayang pumayag ang lahat. Lumalabas ang mga hayop patungo sa kagubatan. Dumating sila sa isang malaking puno kung saan may mga puno ng mga prutas. Wow, marami nga. Anong special na prutas ang tinutukoy mo, Bayawak? Ito yung tinatawag na golden mango. Sabi ng mga tatanda, may kapangyarihan daw itong magdala ng swerte sino mang kumain. Excited ang lahat na pumitas. Biglang may napansin si Leong Tarsier. May mga hunyango. Ingat tayo mga kaibigan. Lumalapit ang mga hunyango habang nagtatago ang mga hayop. May lumapit na malaking hunyango at nahuli si Bayawak. Bayawak, anong gagawin natin? Biglang dumating ang agila. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Nagtagumpay ang mga hayop na iligtas si Bayawak. Salamat sa inyo mga kaibigan. Pasensya na kung nag-alala kayo sa akin. Walang anuman, Bayawak. Importante safe tayong lahat. Iniabot ng agila ang golden mango sa lahat. Ito na ang inyong pinaghirapan. Lahat sila ay nagpasalamat kay agila. Ngayon tara na at magpahinga tayo sa ating tahanan. Umalis ang lahat habang nagpapasalamat sa isa't isa. Naririnig ang masasayang tawa ng mga hayop habang nagtatapos ang palabas. Si Juan ay naglalaro sa labas at hindi pinapakinggan ang tawag ng kanyang mga magulang. Juan, nasan ka na ba? Anak, halika na at kumain na tayo. Juan, dito ka na muna sa loob. Hindi mo pwedeng baliwaliin ng aming mga utos. Ayoko pa, gusto ko pa maglaro. Anak, mahal ka namin. Kailangan mo rin makinig sa amin para sa iyong kaligtasan at kabutihan. Tama si nanay. Hindi lahat ng gusto mo ay lagi mabuti para sa iyo. Hindi ko kailangan ng mga payo niyo. Ako ang boss dito. Si Juan ay umalis at pumunta sa isang delikadong lugar. Juan! Huwag ka dyan! Anak! Delikado
Wala akong pakialam sa inyo. Ako ang magdesisyon para sa sarili ko. Nang biglang natisod si Juan at nahulog. Juan! Anak! Nakita mo ba? Kung sumunod ka lang sa amin, hindi ka sana napahamak. Pasensya na, nanay at tatay. Hindi ko naisip na mahalaga ang mga payo nyo. Mahal ka namin, anak. Gusto lang namin protektahan ka. Ang pagiging masunurin ay nagpapakita ng respeto at pagmamahal sa pamilya. Opo, tatay. Mamaya na po ako maglaro. Pakinggan ko na muna kayo. Si Juan ay masayang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang mga magulang. Moral lesson: ang pagiging masunurin sa mga magulang ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto sa pamilya. Palaging makinig at sumunod sa payo ng mga magulang upang mapangalagaan ang sarili at maiwasan ang mga panganib. Pagsisisi. Si Lucas, isang bata na puno ng galit at puot sa kanyang ina. Si Ana, ang inang puno ng pagmamahal at pag-unawa. Bakit mo ako pinapagalitan palagi? Hindi mo ba alam ha? Ayaw ko sa'yo. Lucas, mahal kita. Hindi ko kayang magkaganyan ka at galit sa akin. Wala akong pakialam sa'yo. Mamatay ka na. Dahil sa nasaktan si Ana, lumabas ito upang magpahangin at pakalmahin ang sarili. Ngunit, isang trahedya ang nangyari. Nabangga siya ng isang mabilis na sasakyan. Sir, emergency po. Nandito po ngayon ang inyong ina at nag-aagaw buhay. Ha? Ano? Ano pong nangyari? Sige po, pumunta na po. Pagkapunta ni Lucas sa hospital, hinanap niya ang kanyang ina. Ay! Umangon ka dyan, inay. Anong nangyayari sa'yo? Inay, bakit mo ko iniwan? Ba, Jesus? Nagmamakaw po ko sa inyo. Sana po ay bigyan nyo na po ako ng pagkakataon upang makawawi sa aking ina. Nang tumulo ang luha ni Lucas sa kanyang ina, tila ba isang milagro ang nangyari. Anak ko, mahal na mahal ka ni Mama. Mama, magpapakabait na po ako. Susundin na po kita. Magpalakas ka, Mama. Sorry po sa lahat. I love you, Mama. At dito nagtatapos ang palabas na pinamagatang Pagsisisi. Ipinakita sa palabas na ito na dapat ay mahalin natin ang ating mga magulang, maging anuman ang sitwasyon. Dahil hindi biro ang kanilang isinakripisyo para sa atin. Habang buhay pa ang ating mga magulang, respetuhin at alagaan natin sila dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nandito sila sa ating tabi at dahil hindi lahat nabibigyan ng magulang. Sa hulit-huli, ika'y aking pipiliin. May isang pamilyang masayang naninirahan sa isang nayon. Ito ay sina Nico at Nessa. May isa silang anak na nagngangalang Iya. Si Nico ay isang driver na maalagain sa pamilya. Si Nessa naman ay isang mabuting asawa at ina. Isang araw, pumunta sa trabaho si Nico. Nessa, ako ay pupunta na sa aking trabaho. Ingat ka, aking asawa. Opo, Itay, mag-iingat ka po. Umalis na si Nico at pumunta sa kanyang trabaho. Anak, ika'y maiwan muna saglit dito at ako'y may pupuntahan lamang. Opo, Inay. At naiwang mag-isa ang kanilang anak at naglalaro lang ito. Sa paglipas ng panahon, masaya at mapayapa ang pamumuhay ng kanilang pamilya.
Ingat ka, huwag kang papagutom sa iyong trabaho. Sa paglipas ng araw na iyon, may isang pangyayari na hindi inaasahang mangyari. Si Nico ay umuwi nang mabigat ang kanyang loob dahil siya ay natanggal sa trabaho. Nessa, ako'y may masamang balita sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Ako'y natanggal sa aking trabaho. Nagulat ang kanyang asawa at hindi alam ang kanyang sasabihin. Hayaan mo at ako'y maghahanap ng panibagong trabaho. Lumipas ang araw at wala pa rin nahahanap si Nico na trabaho. Habang tumatagal ay hindi naging maganda ang samahan ng mag-asawa. Lagi na silang nag-aaway at naririnig ito ng kanilang anak. Ilang buwan na tayong naghihirap, nababaon na tayo sa utang. Alam mo namang labandera lang ako at hindi sapat ang aking kinikita. Pasensya na, wala lang talaga akong mahanap na disenteng trabaho. Ako'y pasuko na. Pangako, ako'y maghahanap muli. Huwag ka nang mangako pa, lagi na lang ganyan. At umalis na galit si Nessa, habang ang kanilang anak ay nasa gilid at kitang-kita ang kanilang sigawan. Pasensya ka na anak, kung nakikita mo kaming ganito. Itay, maayos pa ba ito? Ako ang bahala anak. Buwan ang nakalipas, sila ay patuloy na nag-aaway, ngunit isang araw, napagtanto ni Nessa at Nico na kailangan nilang maging matatag para sa nag-iisa nilang anak. Patawad aking asawa sa mga nabibitawan kong salita kapag tayo'y nag-aaway. Patawad din, pasensya na Nessa. Pangako kung kahit gaano pa kahirap ang ating sitwasyon, ikay aking pipiliin pa rin. Napagtanto ko na hindi sa lahat ng bagay saya at pagmamahal lang ang iyong madarama. Ngunit sa hulit huli marami kang matututunan. Hindi sa lahat ng bagay ay masaya kayo ng isang relasyon. May mga problema ring dumarating na hindi inaasahan. Pero sa hulit-huli, mas pipiliin niyo pa rin ayusin ito. Tunay na kaibigan. Si Hana ay masiyahin at palakaibigan na bata. Kung kaya't marami siyang nagiging kaibigan. Isang araw, habang naglalaro si Hana, ay may nakita siyang batang malungkot. Nilapitan niya ito at tinanong, "Bata, bakit ka malungkot?" Ako'y malungkot dahil walang gustong makipagkaibigan sa akin dahil ako ay madumi. Huwag ka nang malungkot kasi ako gusto kitang maging kaibigan. Talaga? Gusto mo akong maging kaibigan? Yay! Oo naman, ako si Hana. Ikaw, ano ang iyong pangalan? Hi Hana, ako si Lena. Masaya akong maging kaibigan ka. Halika Lena, may pupuntahan tayo. Saan? Tara sa amin at ipapakilala ko sa iyo ang iba ko pang mga kaibigan. Hi! Bakit napabugtong hiningi ka, Lena? Baka itaboy at di rin nila ako magustuhan. Isa lamang akong hamak na mahirap at maduyis kung titignan. Hindi yan. Ano ka ba? Bakit mo naiisip ang mga ganyang bagay? Lena, lagi mong tatandaan, hindi hadlang ang estado o uri ng iyong pamumuhay para magkaroon ka ng kaibigan. Kaya halika na. Sila ay nagmadaling pumunta sa bahay nila Troy at Clyde. Habang sila ay pupunta, nakasalubong nila ang dalawa. Hey! Magandang umaga. Nais kong ipakilala sa inyo si Lena, ang aking bagong kaibigan. Hi Lena, masaya kaming makilala ka. Halika, maglaro tayo ng apat. Sige, gusto ko ang bagay na iyan. Ang aral ng kwentong ito, ang pagkakaibigan ay hindi dapat tumitingin sa pisikal na anyo, bagkus tignan kung gaano kabuti ang ating puso. Mga kwentong pambata.
Ang paglalakbay ni Juan. May isang lalaking nagngangalang Juan. Isang araw, sinubok niyang maglakbay sa isang malayong bundok, ang bundok ng Maldania. Dito ko na masusubok ang aking sarili. Ako'y maglalakbay dito hanggang sa kabilang bundok. Habang siya'y naglalakad, nakakita siya ng isang matandang babae na mukhang namamayat na sa gutom. Apo, maaari mo ba akong bigyan ng tinapay at tubig? Ako'y nagugutom at nauuhaw. Opo, Ginang. Ito po ang aking baon. Sa inyo na lang po. Salamat, Apo. At si Juan ay nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Habang siya'y naglalakad, nakakita siya ng isang matandang lalaki na mukhang nakakaawa sa kanyang paglalakad. Lolo, maaari ko po ba kayong tulungan? Mukhang nahihirapan na po kayo. Ihahatid ko na lang po kayo kung saan kayo pupunta. Salamat, Apo. Ihatid mo ako sa kabilang ilog. Hinatid ni Juan ang matanda at ang matanda ay nagpasalamat na sa kanya. Nang sumapit na ang gabi, nawala na si Juan. Hindi niya alam ang daan patungo sa kabilang bundok. Hala, paano na ito? Ako'y nawawala na. Ano pong ginagawa niyo rito, Ginoo at Ginang? Andito kami para tulungan ka, Apo. Napakabait mong bata. Alam naming hindi mo na alam ang daan palabas ng Maldania. May isang napakagandang diwatang dumating at tinuro kay Juan ang daan palabas ng bundok. Halika, Juan. Tutulungan kita. Nang dahil sa angking kabaitan ni Juan, napagtagumpayan niya ang kanyang paglalakbay at siya ay nakapunta sa kabilang bundok dahil sa kanyang kabaitan at kanyang pagiging matulungin.